Hello everyone! Welcome back to my channel this year. Okay, so itong video na ito is actually for the Filipinas or Pinays who are watching or silently, quietly following my channel. So to my foreign viewers, please forgive me for now. In this short video, I'm going to speak Taglish or Tagalog so that my Filipina viewers could understand, because sometimes it's just really difficult to explain things in English, you know. So for now, I'm gonna give my advice and love as well to them, because for me, a lot of Filipinas need to learn some lessons as well from someone, or if someone like me had a relationship with a foreign guy or some before, so I think I can give them some advice. So kung Filipina ka or Pinay kang naghahanap ng foreigner, or you are already in LDR, or maybe yung kausap mo is makikipagkita na sa'yo, well, that's good as well. But if you are someone who is, kung kaka-break up mo pa lang like that, and nai-scam ka palagi, lagi may nanlolokong foreigner, so please watch this video. Okay. Uh, First of all, una sa lahat, I made this video. Ginawa ko tong video na ito after kung mapanood yung kay Tommy and Angie. Okay, so hindi ko muna focus si Angie ngayon kasi she's been my topic na recently. So ang focus ko ngayon is si Tommy or someone like Tommy. Okay, so sa totoo lang talaga na shock ako nung nalaman ko yung about dun sa kaso niya. Kasi yun nga, like sa sinabi ko sa other video ko na naging victim din ako ng sex assault, na namanyak din ako. Some people did bad to me in terms of touching, yung alam mo yun, hindi nagpaalam like ng manyak, like that. So for me, no, 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 no talaga. And that is why, uh, una sa lahat, yan, mag-ingat when it comes to chatting with a foreign man. Alam ko, maraming Filipinas, maraming Pinay ang, naghihirap ngayon. Like, hindi ko kayo masisisi, hindi ko sila masisisi kung bakit ang last resort nila is, hanap na lang ako ng foreigner, hanap na lang ako ng AFAM, kasi yun yung mag-aangat sa buhay namin. Hindi kita i-judge dyan, at hindi ko naman buhay yung buhay mo, so hindi ko alam yung pinagdadaanan mo ngayon. But of course, ingat pa rin, kasi ang dami-daming foreigner na ganyan. I'm gonna give you some examples later. Okay, sa case ni Tommy, hindi siya nakapasok sa Philippines, though parang naharang siya 'di ba sa airport, kasi nga nagche-check din naman. Good thing talaga ginagawa ng Bureau of Immigration yung trabaho nila. Kasi nga naman, like, this is not about judging Tommy in a bad way, pero ang concern natin is, papayag ka bang may makapasok na kriminal sa pamamahay mo, na isang taong katulad niya? Of course, kung ako presidente ng Pilipinas, 'di ba, hindi ako papayag. Like, iingatan ko yung mga tao ko eh. Iingatan ko yung mga taxpayers ko, yung mga nakatira sa Pilipinas. Yun yung priority, 'di ba? So, bakit ka papayag na may makakapasok na ganyan dito? So, good job. So, yun nga guys, sa kaso ni Angie, ah, disagree ako, hindi ako sang-ayon na parang, tanggap ko siya, ganun, sige go. Pero yun na nga yung nangyari. Yun nga, recently nalaman ko na, um, nalaman ng NBI yung pinagagagawa niya sa anak niya. That's according to the Marites na rin. You know, wala rin ako masyadong makuhang sources, pero yun nga, nag-break up na nga sila, 'di ba? So anyway, um, mukhang isang malaking pagkakamali, at nakakasukang sabihin, nakakadiring isipin na ginamit, allegedly, sabi nila, ginamit daw niya yung mga anak niya, to send something to Tommy kapalit ng pera. So, ito yung hirap eh. Ito yung mahirap kapag mahirap ka na, naghihirap kayo, tapos
desperate ka eh, nasa desperation ka. Tapos, biglang may ganong opportunity. Kalaban mo ngayon yung beliefs and values na nasa isip mo. Konsensya mo, yung reputasyon mo, yung tama ba to o mali, ganon. O, alam naman yung mali yun eh. 'Di ba? Pero yun na nga, nangyari lahat. So, may consequences yung actions natin. So, second, pangalawa, ano pa bang lesson doon? Yep, wag kayo agad maniniwala sa mga foreigners kapag sinabi nila, oh, meron akong ganito, nagpakita ng mga money, nagpakita ng mga uh, let's say pictures or videos na ito yung mga pag-aari nila, ito yung mga ano nila, yung meron silang ganong bahay, magagandang gamit, like that, kotse and so on, jet ski, lahat na lahat na ganyan, mga jewelries, napakadaling matempt na parang, oh, sige, go tayo dito kasi mukhang mayaman, right? Ingat kayo, guys. Napakaraming foreigners na may saltik, may, may sayad sa utak. Yes. By the way pala, kung bago kayo sa channel ko, I'm a type of person na hindi kita bubulahin dito. Masaktan ka na, you get hurt. If you get hurt, it's because I only say the truth and I try to say the truth all the time dito sa channel na to kasi I mean, no, para saan ba yung pambawala, right? So, yes, in my own experiences, yes, marami na rin akong experiences dyan. From online, LDR, ang dami na ring nanloko sa akin, LDR, Yung isang example na pwede kong ibigay sa inyo is yung nagsinungaling siya sa akin about sa divorce papers niya. Sabi niya, oh, on the way na yung divorce, ganyan. Actually, dalawa sila. Pero yung isa kasi, nagsinungaling siya sa so many things. Like, nagpaasa siya ng about 6 months. 6 na buwan. So, hindi, ako naman, syempre, na tayong mga Pilipina, di ba? May time talaga na, madali tayong mahulog. We fall in love quickly. Especially, parang, ano tayo eh, kasi, ewan ko ba, bakit ba tayo madaling mabola? Bakit ba tayo ganun? Oo. So, second, yung nanloko sa akin, hindi naman siya nanloko, sabi niya, so wala pa kaming label nun. Sabi niya sa akin, napaprocess na daw yung divorce papers nila, ng asawa niya. So, makakapunta daw siya sa Philippines in 2 years. So, parang sinabi niya yon last year. Ang tanong kasi doon, hanggang kailan kanya paghihintayin? Like, madali lang magsalita, guys. Girls, ate, mamshis, ante, sis. Napakadali lang nila mag-promise. And, ang masakit dito, yung sa mga Filipinas na parang atat sila, desperate. Tapos, yung tipong hindi sila nag-iingat. Marami sa atin ganyan at guilty din ako dyan before na ginagawa natin yung mga bagay na hindi dapat gawin online. So, anong nangyayari? Lugi tayo sa part na yun eh. Kasi pinapakita mo na lahat. Tapos hindi ka naman pala kikitain or hindi ka imimit. Lugi ka talaga doon. Lugi. So, learn from the lessons that we have experienced. Napakarami ko na rin na-experience na ganyan. And one special bonus share ko sa inyo, tinry ko din, syempre nagtatry pa rin ako maghanap. Tapos one time may na-encounter ako na, oh my goodness guys, ito related to kay Tommy, parehong pareho halos. Yung foreigner na yun, I think foreigner siya, hindi ko pa siya nakita sa picture, nagchat lang kami sa emails, ayan. So anong nangyari, okay, continue ko na kasi naputol, nasa premiere pala ako kanina. But anyway, about dun sa foreigner na, ano ka muna na? Sorry guys. Yung anak ko kasi, ayoko marinig ng anak ko yung sasabihin ko. But anyway, about dun sa guy na nakachat ko, sobrang mabilis lang siya kasi lumabas talaga yung intention niya, yung gusto niyang mangyari. Like, I don't think nandito siya sa Philippines eh. Pero I'm not sure anyway. So, sabi niya birthday niya daw. Tapos, meron daw siyang isang bagay na gustong i-request na baka daw matulungan ko daw siya. So, ako naman, syempre parang medyo matulungin, medyo tanga, medyo syunga, utoto. So,
yun nga, tinanong ko siya, anong gusto mong mangyari? Parang, tapos, yun pala, gusto niya maghanap ng mga teenagers. Like, so sex offender to, child abuser to, whatever. Like, oh my gosh, pumapatol sa minor, like, hello, nako, ito yung nakakatakot talaga. So, Filipinas, yeah, please listen, makinig kayo talaga, like, especially kung may anak kayo, kahit lalaki man yung anak nyo, kahit isa lang yan, marami kasing mga foreigners na magugroom. So I think this word is really new. Meron tayong tinatawag sa psychology na grooming. So kung hindi ka mahilig sa psychology, medyo magbasa ka na ng psychology kasi makakatulong talaga to sa atin, especially sa mga single moms like me. Meron akong dalawang daughters tapos isang lalaki. Imagine, 'di ba, like mali yung lalaking napili ko or pumasok sa buhay namin, like oh my goodness. Anyway, so yung foreigner na yon, binlock ko siya agad, like after kong malaman yung nabasa ko, yung sinabi niya na, oh, hanapan, baka pwede mo kong hanapan ng ng bata, like that. Oh my goodness, talaga nandiri ako, like oh my goodness, this person talaga, binlock ko talaga, talagang grabe, yung natakot din ako syempre. So ito yung bagay na dapat rin nating ingatan. It's not only about us, for us, pero yung mga tao nakapaligid sa atin. Again, just to clarify pala, yung grooming is ito yung pag may involved na mga bata or minors. Tapos ang nangyayari is may isang tao, it doesn't matter, it can be a Filipino din, it can be a woman, it can be a man, pwedeng lalaki, babae, foreigner or local. Tawag dito yung binibigyan nila ng isang bagay, or hindi binibigyan, sinashower, binibigyan na maraming bagay, maraming gifts yung isang bata. So sa mata ng isang magulang na tulad mo na may anak, parang ay okay lang, ang bait naman ng foreigner na yon, binibigyan niya kami, yung anak ko sinusuportahan niya. Mag-observe ka pa rin, mag-ingat ka pa rin kasi ginagamit yon ng mga groomers o yung mga taong gusto nilang pumatol sa ganon sa bata, yung way na para makuha yung loob nila ng mga bata, makuha nila yung loob ng mga bata na pagkatiwalaan sila through giving something. So ginugroom nila, grooming, like dun sa aso, right? Pinapaganda, inaayos, pinapaliguan, right? Ganyan. Tapos kinukuha nila yung loob. Yun. Tapos syempre, marami din sa mga foreigners, alam nila na maraming desperate na Filipinas, maraming Filipinas ang mahihirap, maraming mga Filipinas ang naghahanap. So napakadali lang para sa kanila na operan tayo ng pera kapalit ang isang bagay na ayaw nating gawin. Pero yun na nga, for the sake of money, siguro wala na silang pambiling bigas, wala nang gamot yung kapatid, like that. So nakakagawa sila ng mga bagay na hindi dapat nilang gawin. So anyway, yan, tatapusin ko na tong video na ito. Bihirang-bihira akong gumawa ng video for Filipinas, but like what I've told you girls, ate, mamshis, ante, sa mga single moms or singles out there, sobrang ingat, please. Hindi lahat ng foreigners mabubuti, na nabubulag lang tayo kasi parang mukha silang mabait, 'di ba? Yung yun yung sinasabi na, yes, sinasabi natin na don't judge the book by its cover. Yon. Pero it doesn't mean na magtitiwala ka kagad. Please, wag tayong tanga, wag tayong syunga. Wag tayong agad-agad maniniwala na nag-promise ng ganito, magpapadala ng ganyan, nag-promise na kikitain ka sa ganitong panahon, timeline, date, like that. Wag agad-agad maniwala. Hayaan nyo silang magpadala ng pera, pero hindi ko kayo masisisi again kung humingi kayo ng tulong, like that. Pero kung sila na yung nagpadala, for me lang ito sa akin, kung nasa desperate situation ka or parang kailangan na kailangan mo, go for it. Sila naman yung nagkusa Hindi ka naman yung talagang ng blackmail, right? Para makahingi. Hindi ka naman katulad ni Angie na nagsumigaw dyan sa TikTok to
Para lang iparating na, oh, you don't understand my situation. You don't understand, I need 20,000 pesos like that. But anyway, ayan, sorry, ang bilis ko magsalita. Ayan, so, there's so many things I've learned from their story. Ito rin, I'm sharing my own experiences. Yan, sobrang ingat na rin ako ngayon. And I think, sa akin lang to, for me, mas nagfo-focus ako ngayon sa sarili ko. Kasi marami akong bagay na hindi nagawa nung nabuntis ako eh. So, hindi naman ako maagang naging ina. Hindi naman ako minor. Hindi naman ako nabuntis ng talagang maaga. I was already 21 na sa first child ko. Okay guys, so thank you girls for listening. Medyo maingay na dito. Malapit kasi kami sa kalsada. So, thank you for watching. And, yep, just rewatch na lang this one. If you have questions, put them in the comment section. Take care. Bye-bye.